Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga iskolar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Mga kasali, patuloy ang pagpapauwi sa mga OFW o Overseas Filipino Worker pabalik ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ano nga ba ang epekto nito sa kabuhayan ng mga OFW? Para talakayin nito, makakasama natin si De La Salle University, Manila, Department of International Studies Assistant Professor, Dr. Evangeline Katigbak Montoya. Magandang umaga po, Dr. Evangeline. Magandang umaga, Miriam, at sa lahat ng mga nakikinig. Unang-una po sa lahat, Dr. Evangeline, paano po nakakaapekto ang repatriation o pagpapauwi ng OFW sa ekonomiya ng Pilipinas? Okay, maraming bagay no, na dapat tayong discuss pag ito ang mga usapin. Unang-una, ang Middle East, ang tinatawag nating South West Asia or West Asia, ito ang rehiyon na nag-receive ng pinakamalaking number ng ating mga OFWs. Simula pa noong 1974, nung binuksan ng Pilipinas ang internationalization ng labor export ng bansa, ang Saudi Arabia at ang kabuuan ng West Asia ang pinaka-popular na destination country ng mga migranteng manggagawang Pilipino. So, it has been, no, since 1974 hanggang ngayon, pinakamaraming pagpunta ay dito sa rehiyon na ito. So, ibig sabihin, pag ang mga may sa gitna ng krisis, pag pinauwi natin or ni-repatriate natin itong mga manggagawang Pilipino, malaki ang impact nito sa ating ekonomiya. At present, the remittances from abroad is parang 7.3 if my numbers are correct, 7.3 of our GDP. So, at dahil again, pinakamalaking recipient ng mga OFWs natin ang West Asia, pag umuwi sila sa gitna ng krisis, malaking epekto nito doon sa ating ekonomiya. Kasi liliit ang mga remittances na nanggagaling mula dito sa rehiyon na ito. At the same time, hindi lang yung pagliit ng remittances from abroad, no, or specifically from West Asia. Kung hindi yung mga manggagawa natin, mga OFWs na kailangan bumalik dito sa bansa because of course, the very obvious threat to their lives. Pag uwi nila dito, wala silang trabaho. No? Malaki yung problema ng kawalan ng trabaho kasi ibig sabihin, kailangan nilang kumita, no? Malaki problema siya kasi mayroon tayong tinatawag na problem sa skills matching. Ibig sabihin, yung mga industriya kung saan nagtatrabaho itong ating mga OFW sa mga refineries, for example, oil refineries, sa mga high-tech airports, pagbalik nila dito, hindi nagmamatch yung skills. So walang industriya na tatanggap agad sa kanila given the skills that they have. So kung nasa oil refineries sila, oil rigs silang natrabaho, pagdating nila dito, wala tayong ganun. So wala silang trabaho mapupuntahan. So hindi agad makakahanap ng trabaho. So yun ay malaking problema. Of course, mag-add on yun sa number of unemployed. Plus the fact that, well, may mga problema ka ring sosyal dahil social. No? Kasi hindi sila, yeah, of course, yung trauma of having experienced what they experienced, no? Yung crisis na nangyayari doon. Yung consumption shock, of course, yung remittances, sabi ko kanina, yung skills matching na problema, meron din tayong problema sa consumption shock. Ibig sabihin, yung mga left behind families ng mga migranteng OFWs, pagbalik nila dito dahil liliit o kaya wala talagang kita, pumapasok, walang income ang household, magkakaroon to ng impact dun sa ano yung kaya nilang i-consume. So, of course, alam natin na ang consumption is also part of our economy, no? Yung measurement ng growth ng economy. Kung liliit din ito, liliit din yung ating ekonomiya. So, malaki. And again, labor market pressure, we have yung labor pool na i-repatriate natin mula sa West Asia ay mag-a-add on yun sa number of unemployed dito sa Pilipinas. So, malaking problemang pang-ekonomiya but also socially and culturally din, malaking impact dito sa Pilipinas. Dok, sa mga naobserbahan natin sa mga nakaraang linggo,
Handa na ba ang gobyerno ng Pilipinas sa paghawak ng malawakan o large-scale na repatriation? Okay. We have to give it to the DMW. Talagang binibigyan nila ng pansin ito at talagang I think we have to recognize the efforts. Um, nan malaki ang krisis, malaki ang hamon, pero they are trying to step up. So I think we have to again recognize the efforts of DMW or Department of Migrant Workers. But to answer the question, hindi equipped ang Pilipinas para dito sa mga ganitong malakihang krisis na kailangang pabalikin ng ating mga manggagawang Pilipino. Ito ang isang gap dito sa ating labor export policy. Napakahusay natin. In fact, the Philippines is a gold standard when it comes to sending workers abroad. Pero yung pagpapabalik, no, dahil may necessity na pabalikin yung ating mga manggagawa sa gitna halimbawa ng krisis kagaya ng nangyayari sa West Asia, ito yung problema. Meron tayong gap dito. Um, Kasi hindi well equipped. I think hindi ito na consider ng gobyerno na kailangan pabalikin, no, sa mga ibang mga pangyayari at krisis, kailangan pabalikin ang mga manggagawa. So, hindi equipped ang Pilipinas. Meron tayong tinatawag halimbawa na gray window na ang mga manggagawang Pilipino, well, hindi lang naman manggagawang Pilipino, pero migrant workers in general, but in this case, our OFWs, when they return, nandun sila sa tinatawag na gray window, liminal, no? Neither here nor there. Wala silang trabaho dito pagbalik, pero kailangan kumita ng pera kasi kailangan isustain yung kanilang mga pamilya. So, at again, may problem tayo sa skills matching. So, anong gagawin? No? Hindi pa equip ang pamahalaan para sabihin na yung gray window, no? Yung anong gagawin sa gray window na ang mga tao ay hindi handang mag-reintegrate sa ating labor pool. Hindi sila willing na magtrabaho dito kasi maliit ang kita, o malaki ang taxes. No? So maraming concerns. No? So ang intention is to go back, no? To wait for everything to settle down at babalik sa trabaho nila doon sa um, I was going to say gitnang silangan, ano, pero I think mas proper ang West Asia, no? Babalik sila sa trabaho nila, iniintay lang mag-subside, no? Mag-de-escalate ang mga pangyayari. So, wala tayong programa para doon. Hindi yun na i-consider pa at this point sa National Reintegration Program of our OFWs, the returnees, whether repatriated or those who have returned voluntarily. Ang isa pang malaking concern ay um, hindi pa nako-consider ng gobyerno again yung pangangailangan ng mga repatriated OFWs kasi ang programang mayroon pa lang ngayon ay yung pagbibigay sa kanila ng mga grants. So for example, meron tayong tinatawag na 20,000 balik hanap buhay o kaya mga negosyo fund na pwedeng applyan ng mga manggagawang bumalik dito sa Pilipinas. Pero what is 20,000, right? Kung ang pagkakasanay halimbawa ng mga pamilya nila ay gumastos halimbawa ng 15,000 a month, no, for all the household expenses. Eh di 1 month lang yung 20,000. Plus the fact that, you have to apply. Meron ding ang gobyerno ay meron namang 30,000 to meron tayong tinatawag na negosyo fund na pwedeng applyan ito ng mga manggagawang returnees, ng mga manggagawang bumalik sa Pilipinas. But, in the midst of trauma, how would you be able to do this na may immediate need for people or for returnees and their families to live? Kasi biglang nakat yung kanilang lifeline, no? Biglang walang pera, biglang walang kita. So, sa gobyerno pa naman, tagal ng proseso ng mga papeles, hindi ba? So, yun. At this point, I think what we have to do is to provide debt relief na ginagawa na ngayon, nagsisimula, I think, no, I read somewhere, nagsisimula ang pag-ibig at SSS. Pero dahil pasimula pa lamang yung kanilang plano, hindi pa talaga siya parang well in place para tulungan yung ating mga OFW na, teka muna, meron yung mga loans ito, may mga binabayaran, pero walang kita, pero patuloy silang pagbabayad ng mga mortgages. So, kailangan siguro yun. Yun siguro ang kailangan pagtuunan ng pansin ngayon ng pamahalaan. So, to go back no, to answer the question,
is the country prepared? Is the government prepared for a large-scale repatriation program? At this point, no. Kasi hindi pa siya concern, I think, ng gobyerno, no? 50 years on dun sa ating labor export policy, hindi pa masyadong pinagtutuunan ng pansin yung return, including repatriation. So ngayon, parang nagugulantang sa dami ng kailangan pabalikin. And then, what's gonna happen to the families of these migrant workers? Doc, nabanggit niyo na po kanina yung economic, social, and cultural na problems na hinaharap ng mga nakabalik na OFWs. Ano po ba yung sa tingin yung pinakamalaking balakid sa paghahatid ng tulong sa mga nakabalik na OFW? Ito ba yung pagkakaroon ng kakulangan sa isang malaking programa, long-term na program? Well, yun ang isang malaking barrier yun, no? Isang malaking hurdle yun na at this point, again, the Philippine government is not equipped yet. Malaki siyang problema kasi immediate yung concern. Pero dahil walang program na in place, patsi-patsi yung tulong na dumadating sa ating mga returned or repatriated OFWs, kasama yung kanilang mga pamilya. Kasi hindi lang naman sila yung affected, di ba? Kaya ang mga manggagawa natin nasa West Asia, marami sa kanila hindi kasama ang pamilya. Binubuhay nila yung pamilya sa pamamagitan ng kita mula sa kanilang mga trabaho doon. So pagbalik dito, of course yung shock hindi lang doon ang trauma, hindi lang doon sa bumalik na manggagawa o pinabalik na manggagawa, kundi sa kanilang buong pamilya. Then parang all of a sudden, oy, wala tayong kita, all of a sudden biglang tumataas yung utang natin pero wala tayong pambayad. May kailangan ba yung tuition or whatever hospitalization fees pero wala tayong kita. No? So yung shock na yun kailangan ma, ma-address ng pamahalaan. Now, dahil wala pa at this point na long term aside from yung mga maliliit na financial grants para sa mga returned OFWs, yun siguro ang kailangan pagtuunan ng pansin. Kailangan ng pamahalaan gumawa ng long term na tinatawag nating social protection and yung contingency planning. In fact, nabanggit ko yung social protection na nakalimutan ko sabihin kanina, isa pang malaking concern yung hindi portable yung social and health protection systems ng karamihan sa mga OFWs natin. Ibig sabihin, halimbawa ang mga manggagawa natin ay nagbabayad ng insurance doon sa kanilang destination country. Hindi nila makuha yon at madala yung benefit dito, no, yung portability ng mga benepisyong ito. So, siguro, ang mahalagang pagtuunan ng pansin, ano, parang lesson from this crisis. In fact, this should have been done before kasi marami ng crisis na pagdaanan ng Pilipinas noon pa man, no? Pero again, yung long-term planning, contingency planning, hindi pa sumasakto. So siguro mahalagang pagtuunan ng pansin yung mga bilateral agreements regarding the portability of benefits. Pagtuunan din siguro ng pansin yung mga tinatawag nating uh, yung tinatawag natin na infrastructures of return. Ito ay mula sa isang scholar na Pilipina na si Dr. Karen Liao. Pinag-aralan niya to. Ito yung kulang daw sa programa ng pamahalaan, yung infrastructures of return. So at this point, for example, sa gitna ng crisis, biglang paano babalik yung mga Pilipino, no? Kailangan nila ng land routes para makabalik, ma-repatriate ng Pilipinas. So ngayon, nung nag-start ng krisis, saka pa lang kinausap ang Oman, saka pa lang kinausap ang Turkey na pwede bang ito yung ating mga land routes para ma-repatriate namin yung mga Pilipino. No, so yun, siguro yung mga exit plans in the midst of crisis. Dapat may mga ganun tayong contingency plans, mga exit visas, especially since yung kafala system is in place in the Gulf. So hindi agad-agad makakaalis ang mga Pilipino kung walang exit visa. Kasi syempre kailangan din yun ng pamahalaan nila, no, to ensure na mga migrant workers, hindi lamang naman Pilipino, nagbabayad ng taxes, nagbabayad ng mga utang, etc. So yun, yung mga ganung emergency planning na kakailanganin ng diplomasya, mga bilateral agreements, dapat siguro ay in place na para, should these things happen, mabilis yung protection natin sa mga manggagawang Pilipino. Doc Evangeline, nabanggit niyo na po kanina na hindi sasapat yung mga nakukuhang funds, no, tulad ng 20,000 na tulong pinansyal galing sa OWA o di kaya yung negosyo fund
under the DTI na 30,000 pesos to 20 million pesos, I believe, hindi siya sasapat at nasuggest nyo din ang debt relief sa panahong ito ng krisis. Paano niyo po ma-describe itong debt relief? Nagawa na po ba siya before? Paano po yung itsura ng process niya kung sakaling matuloy ito? Hindi ako masyadong eksakto, no? Pero parang tatandaan ko nung panahon ng COVID-19 pandemic, mayroon tayong mga moratorium sa mga loan payments, no, repayments. Ibig sabihin, meron tayong parang for a certain period of time, perhaps mga 3, 6 months, no? I-delay muna yung i-allow yung mga repayments na walang nag-a-add o na interest. Kasi again, walang kita yung ating mga bumalik na OFW. Paano sila magbabayad? No, pero nagko-compound yung interest. No, so hindi siya nakakatulong, but in fact makakabaon pa sa utang sa mga returned OFW. So kung may debt relief, may mga ganitong debt repayments moratorium, makakagaan sa ating mga returned OFWs. Hindi na kailangan isipin, oy, nagko-compound yung aking mga bayarin, yung interest, no? Kasi ang focus nila ngayon ay magtrabaho, kumita ng pera. Maaring hindi dito sa Pilipinas, maaring nag-a-apply sa iba pang bansa, no? Pero yun, no, i-hold muna yung mga repayments, no, yung mga para mag-stop yung pagko-compound ng interest sa mga bayarin ng ating mga OFWs. Nagawa siya nung na COVID-19 pandemic. I think it was SSS, no, yung mga repayments, SSS and Pag-ibig. I think SSS and Pag-ibig both of them are trying to do this at this point for our returned OFWs. Pero again, mas mahalaga siguro kung in place na yung system. Hindi na siya iniisip kung paano gagawin pag nandito yung crisis. No? Parang, oh, shift tayo sa ganitong plano kasi ganitong nangyayari. Ito yung dapat na gawin natin. Parang right at the onset, pwede nang i-implement agad kung may nakaplano na. Doc, nabanggit nyo rin po kanina yung skills mismatch as a result of the repatriated OFWs na walang katumbas sa Pilipinas na industry, no, na pinagtatrabahuhan nila abroad. Ano nga po ba yung nangyayari sa mga nakabalik na OFW as a result of this skills mismatch? At ano po kaya yung solusyon dito? Well, masyado siyang komplikadong issue kasi marami siyang trajectories na pwedeng daanan eh. Pero ang isang halimbawa nito, halimbawa, again, isang engineer na nagtatrabaho sa oil rig or oil refinery. So, wala siyang equivalent job dito. Anong pwede niyang gawin? Either hindi siya magtrabaho. Kung magde-negosyo siya, it will take time, no? Of course, kailangan niya ng puhunan, kailangan niya ng mga permits and all. Ang isa pang posibleng gawin niya, pwede siyang mag-tricycle driver, no? Pero sa taas naman ng gasolina ngayon, baka hindi na rin, pwede siya mag-grab driver, no? Pero yung mga options na ito ay underemployment yun, di ba? Kasi hindi sumasakto sa skills niya. So ngayon ay wala pa tayong in place na, oh, ito yung trabaho mo sa kung saan ka man galing, Saudi Arabia or UAE. Nagtrabaho siya sa isang very high-tech airport kasi wala siyang pwedeng gawin dito sa airport natin kung di medyo janitorial, no? May mismatch doon. Siyempre hindi sila willing na bumaba doon sa mga ganitong skills, no? Yung downward spiral ng labor. So anong pwede natin gawin? Siguro pwedeng gawin ng pamahalaan, maybe I don't know, maybe through TESDA or other agencies, yung tinatawag nating certification na kung hindi ka pwede sa ganitong industriya, baka pwede sa iba. Halimbawa, kung ikaw ay nagtrabahong engineer sa isang oil refinery, pwede kaya na kahit may mismatch, pwede ka bang matanggap sa ibang industry dito na may konting similarity? Halimbawa, sa mga green energy industries natin. Posible kaya yun. At this point kasi, ang problem natin, yung kaibahan ng industries na kinabibilangan. Posible rin siguro, I don't know, maybe
certification or qualification or certification to qualify for a job doon sa dinideploy natin sa ibang bansa, no? Baka posible yun na gawin. O kaya meron tayong mga tinatawag na digital waiting hubs na, okay, si ganito, may ganitong skill, umuwi from Saudi Arabia or from UAE or from Iran. Tapos nakalista sila doon. Nakikita agad ng gobyerno, oh, ito yung skills niya, may hinahanap ang ganitong bansa. Kasi lahat naman yan dumadaan, di ba, sa DMW. Pwede nating i-match na, oh, if you want to, you can go to Poland, no? There are openings that matches your job opening that matches your skill. Pwede siguro yung mga ganun. Tinatawag nating digital waiting hubs. Dok, bukod po sa mga pautang at tulong pinansyal, meron bang pangmatagalang social protection programs para sa repatriated OFWs? Nabanggit niyo po kanina na hindi portable, no, yung social and health protection systems. Pero meron po bang existing right now sa Pilipinas? Meron tayong mga ilan na bilateral labor agreements that they cover this portability. Magandang halimbawa yung Japan. Japan, for a few years now, yung ating mga manggagawa sa Japan, na-enjoy nila yung portability ng benefits. I'm not very exact with how this work. Pero yan yung isang magandang example, yung mga portability. Ngayon, ang problem is some countries are not open to these things. No? Halimbawa, Singapore, case of Singapore, hindi siya talaga nag-enter sa mga bilateral labor agreements. No? Pero kung saan siguro madami yung ating mga OFWs at saka may mataas na chance na magkaroon ng crisis, siguro doon dapat maging very active ang Pilipinas sa pag-ensure ng portability. Isa pang malaking concern ay halimbawa, yung ating mga OFWs na may may utang sa bangko doon, no? Hindi sila makabalik kasi paano nila babayaran yung mga utang nila sa bangko doon sa destination country? So yun, no? O kaya again, nagbabayad sila ng insurance, nagbabayad sila ng mga health benefits, tapos biglang mapuputol, bilang wala silang ma-enjoy kasi kailangan bumalik. So I think since the Philippines is very active in sending our OFWs abroad, the Philippines also has to be very active and perhaps adamant in securing these portability benefits for our OFWs. Doc Evangeline, for our last question na po, kung sakaling magkaroon ulit ng crisis in the future, ano kaya ang magiging itsura ng isang long-term contingency plan? Okay. Una, social protection. Okay, halimbawa yung mga SSS natin, PhilHealth, OWA benefits, ito kasi mga required itong bayaran ng ating, including PhilHealth, required ang mga Pilipinong aalis ng bansa na magbayad dito, maging member, yung continuity ng kanilang contribution pag sila'y lumabas ng bansa, continuous yon, no? So dapat, dahil nagpapatuloy yung kanilang pagbabayad ng kanilang contribution, siguro dapat pagbalik dito, mabilis din yung proseso na makakabalik sa kanila yung kanilang mga contribution. No? Yun, tsaka again, yung portability ng insurance and benefits. I think the Philippines has to argue for, it has to be a norm shaper. No? Hindi na lang siya norm taker. Sa dami ng mga OFWs natin sa labas ng bansa at laki ng contribution natin ng mga through our OFWs doon sa ekonomiya ng mga bansang ito. Siguro dapat very strong, no, yung arguments ng Pilipinas para sa portability ng benefits. So that's one. Another maybe another program that the Philippines can perhaps consider is again the skills mapping. Ang mga OFWs natin, ano, lalo na yung tinatawag nating mid-skilled OFWs, ito yung mga nasa managerial, mga middling professionals. Mahalaga siguro na ma-map yung kanilang skills para kung, again, alam natin na ito yung mga trabaho nila, ito yung mga skills nila. Kung dumating sila dito, papasok sila sa tinatawag nating gray window
saan natin sila pwedeng dalahin. Kung hindi dito sa Pilipinas, maybe, again, if the intention of these individuals is to work elsewhere, bigyan natin ng routes, no? Dito sa South Korea, for example, might match their needs, might match your skills, no? So yun, tinatawag natin digital waiting hubs siguro. Another is, again, yung focus on bilateral emergency routes for our OFWs. Para, tingin ko kailangan nakamap na yan eh. Tapos meron na talagang agreement para should crisis erupt, alam na natin, ito may bilateral agreement tayo dito, pupuntahin na natin doon. I-assemble na natin agad lahat ng mga help, mga tulong na kakailanganin ng ating mga manggagawang Pilipino. If it's, again, exit visa, dapat may bilateral agreement na should crisis erupt, then meron na tayong naka-in place na agreement with particular countries. Para hindi na right there and then saka pa tayo magkukumahog na pirmahan ng mga agreements. No? So mahalaga yun, yung mga bilateral emergency protocols. So yun siguro yung tatlo. No? Portability of benefits, skills mapping, and then bilateral emergency protocols. Maraming salamat po sa iyong oras at pagbabahagi. De La Salle University, Manila, Department of International Studies Assistant Professor, Dr. Evangeline Katigbak Montoya. Maraming salamat. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa dzup.org.